Isang mapagpalang araw pong muli mga kapistolero, no? Recently, nag-conduct po ng survey si Charles, also known as Philippine Ricochet Line, sa kanyang YouTube channel. Ang title ng kanyang survey ay "What do you think is the biggest reason why a lot of Filipinos buy loose firearms instead of legally registered firearms?" So, dito sa tanong niya, sa survey niya, ano daw yung mga dahilan? Bakit may mga ibang Pilipino or sabi dito lots of Filipinos, maraming mga Pilipino ang bumibili ng mga loose firearm imbis na registered firearm. So dito sa vlog na to, magko-comment po ako sa ginawa niyang survey. By the way, nagpaalam mo naman ako kay Charles, ano, at dito naman, i-comment lang natin yung mga sari-saring komento din ng mga nag-comment sa kanyang Facebook page. So dito may pagpipilian tayo eh. Ang sabi niya doon sa unang pagpipilian, people are poor and do not have the funds for firearm licensing. Medyo mahirap daw kasi yung mga, sabihin na nating ibang mga Pilipino para magpondo sa mga legal na firearm, sa mga pagre-register ng firearm at licensing. So pangalawa naman, ang dahilan sabi niya, PNP-FEO paperwork services are very inefficient and waste of time. So yung mga paperworks daw medyo may kapalpakan at sayang lang ang oras. Sa madaling salita, idadagdag na rin natin medyo pahirapan. Yan. So, pangatlo dito naman, ang sabi niya, some people want to use it to commit crime. May mga ibang tao kaya bumibili daw ng loose firearm ay para gumawa ng krimen. Yan. Sa pang-apat naman, people are uneducated about gun ownership laws in the Philippines. So, may uneducated, meaning wala pang gaanong kaalaman sa batas na pagmamayari ng baril dito sa Pilipinas. Gun ownership, yung siguro yung iba hindi na wala silang alam or hindi nila na binabasa or nababasa yung Republic Act 10591. At sa Facebook page ni ni Charles sa PRL, may mga nag-comment naman. So basahin lang natin yung mga ibang nag-comment. Ito, binura ko na yung mga pangalan, siyempre para anonymous, ano. Nagbigay siya ng tatlong dahilan. Una, gun owners treated like milking cow. Kasi nga, ayon sa pananaw niya, gatasan lang daw tayo ng, alam niya na kung sino, yan, mga tayong mga gun owners ay nagiging gatasan. Pangalawa, red tape. Pangatlo, excessive fees. Masyadong mahal yung mga fees. So, may isa na namang nag-comment, sabi niya, aside from paperworks, ang pangit ng online site nila. Yan, Pangatlo, may nag-comment, sabi, pineperahan pa tayo ng mga yan. Lahat ng makita nilang need ng paperwork, i-charge nila as fees. And last, may nag-comment, sabi niya, yung iba bumibili pang self-defense kahit hindi lisensyado. Hindi naman kasi mamomonitor yan ng LEA kung nakabili ka. Kapag nakayari ka, pwedeng itapon. Hehehe, just my 2 cents. Gusto ko lang mag-comment dito sa huling binasa nating komento, no? Um, Hindi ko ina-advise to na bibili ka ng hindi lisensyado or loose firearm. Sasabihin nyo, ay, pambahay lang naman eh. Pero ang tanong ko, handa ka bang makulong ng 10 to 12 years? Dahil kapag nahuli ka na may loose firearm, yun ang magiging sentensya sa'yo, 10 to 12 years, ayon sa batas. And payag ka ba malalayo ka sa family mo? Sa tingin ko, hindi, di ba? Kaya maging legal ho tayo. Kahit sabihin mong yung mga medyo yung paperwork, medyo maraming hassle, at least sumusunod po tayo sa batas. So nabasa na natin yung mga ibang comments, gusto ko naman isa-isahin itong mga
survey ni Charles. Number one, people are poor and do not have funds for firearm licensing. Isa sa mga dahilan yan kasi yung iba, alam niyo na, no? Ang gun ownership dito, let's face it, ang gun ownership dito medyo para sa mga may kaya kasi sa mahal nga naman ng mga fees nila, no? For example, yung pagre-register, yung kuha ng LTAP, at lalo na kung magpapa-PTC ka, medyo mataas yung presyo. So number two, PNP FEO paperwork services are very inefficient and waste time. Wake up call ito sa mga sa PNP FEO, no. Hindi ko naman binabatikos to pero dito sa survey nito, kung makikita niyo medyo siya yung pinakamataas 70%. Kasi nga medyo alam niya may kapalpakan din yung service ng PNP FEO. Nag-o-online na nga tayo eh. Dapat mas mabilis na nga pag online, di ba? Isang click mo lang, submit yung mga papers. Dapat ganun kadali eh. Parang ano ba, LTO, di ba? Ngayon ang LTO, pwede ka na mag-online renewal or registration at hindi pa ganun ka-hassle. At hindi rin ganun kamahal. So number three, some people wants to use it to commit a crime. Dito sa pangatlong survey na 'to na napagpipilian ano, ito para sa mga bad guys ito, eh. Siyempre, meron ba namang, good guy na o kaya mabuting tao na bibili ng baril na rehistrado, license, may LTAP ka, tapos gagamitin mo sa crime, 'di ba? So dito, ano na 'to, common sense na lang na siyempre yung mga kriminal bibili ng baril, hindi rehistrado para mag-commit ng crime, gumawa ng krimen. No-brainer na to. So, number four, yung pagpipilian, people are uneducated about gun ownership laws in the Philippines. Dito, medyo, hindi ko naman nilalahat, ano, gaya nung nabasa natin dun sa isang comment na bibili siya ng baril, pambahay lang naman, at para pang self-defense. Tapos kung makayari daw siya, ayon sa term niya, gamitin na natin term niya. Pag nakayari siya, tatapon na lang daw yung baril. Tingin ko ano to eh, uneducated about gun ownership in the Philippines. Kasi hindi muna niya inalam ano yung mga penalties kapag ikaw ay nahuli na mayroong loose firearm. Kaya dito sa survey ni Charles, ang pinakamataas yung paperwork services, 70%. Sa tingin ko kung may nanonood po na PNP FEO at napanood po niyo itong vlog ko, isang wake up call po ito na para ipagbuti pa po ninyo yung inyong mga online services. Yan. At hindi lang naman iisa o dadalawa ang merong complaint no, sa FEO services po ninyo. It's time siguro na i-improve pa ninyo. Maganda naman yung ano nyo eh, yung online services na ginawa para maging madali. Hindi katulad dati, pumipila pa kami sa ano sa FEO, yung lumang FEO. Pumipila pa kami talaga ng halos half day. Dito online lang ang pag-submit. Maganda naman 'yon. Yun lang, i-improve pa po ninyo para sa betterment ng lahat. At mga kapistolero, susundin po natin itong survey na to. Gumawa rin ako ng survey base po dito sa survey ni Charles. Ano? Mag-comment din kayo, may letter A, letter B, letter C, letter D. So pumili ho kayo at pwedeng pakilagay na rin po bakit yun ang pinili nyo. Mag-comment po kayo. Lagyan nyo lang ninyo ng comment, sali po ninyo. At mga kapistolero, patuloy ko pong pinopromote ang libro ni Dr. Lawrence Asierto, ang Gun Laws and Armed Defense. Basahin po ninyo. Available po ito sa Lazada and sa Shopee. And available din po ito sa Central Bookstore sa may Quezon Ave. Malapit sa may Honda. Saka sa mga gasoline station doon. Along ano lang yun. Sa harap ng paborito po ninyong lugar. Yung kabayong may pakpak. Yan, kaharap po nun yun.
And basahin po ninyo, marami kayong matututunan. At muli mga kapistolero, salamat po sa pagsubaybay po sa aking vlog. At patuloy po sana kayong sumubaybay sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please po, naglalambing po akong muli. Paki-subscribe na lamang po sa aking YouTube channel. And paki-comment ha. Huwag niyo kalimutan po na mag-comment. Bigay po ninyo yung dahilan. At marami pong salamat muli sa mga nag-subscribe na. Hindi po tayo makakarating sa 10,000 kung hindi po dahil sa inyo. Sa Facebook page, meron pa. Magsusurvey din ako doon. Pwede kayong sumali ulit sa survey niyo. Ipopost ko rin ito sa aking Facebook page. Maraming salamat hanggang sa muling pagkikita natin sa isa pang video. Ayan na, medyo nablablang ko na kasi ako eh. Sige, maraming salamat. Lagi po tayo mag-iingat. Be a responsible gun owner and to God be the glory.